Ngayon, okay, meron na. May audio na, may narinig na ako audio eh. Yun oh. Yun ang problema. Isa pa pala to sa concern ni Bossing. Yung channel 1 is nagki-clip daw. Pero kahit nagki-clip daw to, ginagamit daw niya. Magos na PO18. Yan, Magos na PO18 Professional Power Amplifier. Lakasan ko na yung boses ko kasi wala tayong mic. Naiwan yung mic natin sa bahay. By the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ito rin yung may-ari ng Tecno na 100 na ginawa natin sa previous. Taga-kwan pala ito, taga Bicol, tapos dinala rito sa atin. Okay, Magos na PO18. Ngayon, ang issue doon nito is walang audio. Tapos, ang proseso, same lang din. Ibabalik natin yung switch niya. Kasi yan oh, yung switch niya oh, wala na, nirekta na. Pero siya rin nagparikta niyan eh, sa iba. Ngayon, ibabalik daw. Ibabalik katulad sa may Tecno Master. Ibabalik natin. Okay, ibabalik yung switch. Tapos, tipong mapapatino natin siya ulit. Ngayon, may nakakabit na speaker yan. Tapos audio input. Pansinin nyo, may input yan no? Tapos laptop natin gumagana. Problema, wala siyang audio. Oh, literal na wala talaga siyang audio as in. Yan, wala oh. Walang audio. Okay. Ito yung mission natin ah. Sana magawa natin. Dito sa may switch na to. Okay, ang isa. Ang problema sa isang maliit na switch, parang wala tayong pamalit niyan. Yung maliit na yan, yung kulay blue. Ito, may pamalit tayo nito eh. Okay, basta bahala na. Kailangan mapatino muna natin to. Ngayon, teka lang. Tagalin natin yung speaker. Ayan. Ngayon, magsukat tayo ng biasing nya. Okay? Puno natin ulit. Ayan. Okay, bago natin sukatan to, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yan, kasi nga goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag mayroon tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, sukat tayo ng biasing. Tingnan natin Okay, dito may bias dito. Meron, tapos dito dito mababa dito no. Tabingi yung bias nila no. Dito mababa. Sa kabila medyo mataas. Okay. Tayo nito kahuwig siya ng mga Lexus tsaka Krill Class G. Okay, ngayon hanapin natin kung bakit walang audio ito. Siguro dako tayo sa may back panel muna. Okay, sige, sa may back panel muna tayo. Nakasa natin yung board ng back panel. Ito hindi naman siguro napunit to. Tapos baba pa naman eh. Ito yung masama. Ito sira ito. Ito sira. Ito siya oh. Na lost na ito. Wala na. Kaya siguro ginamp nila. Ngayon, ang gagawin natin dyan, try kong maghanap ng kapalit, ng pamalit dyan. Kung wala, ganyan talaga mangyari. Rekta na lang. Kaya try ko munang hanapan. Okay? Wala na to sa may contact cleaner eh. Tapos ito, palitan ko to. Tanggalin ko to mga jumper. Tapos palitan natin. Ito yung pamalit natin. Meron tayong pamalit dyan. Okay? Brand new yan. May mga stock tayo nito, pamalit talaga dito sa may kwan eh. Sa may operation mode nya. Okay, palitan ko muna. Hindi magandang balita. Malutong na yung wire nya. Yung wire, malutong na yung itong pinaka-knob nya oh. Itong isa oh, nasagi ko na, nabali na rin. Yung kaputol niya sa ilalim oh. Pambihira na yan. Kaya ginawa ko, pinalitan na lang din. Kaso lang, wala akong ganitong pamalit. Ang meron ako oh, yung maliliit na ganito oh. Bababaw, ay nilagyan natin oh. Ginawang pan lang oh. Diskarte lang ba? Ginawan ko ng ito oh. Paa niya ganito, makapal na copper. Ayan, diskarte lang para importante, malagyan siya ng switch. Dalawa, pambihira niyan. Itong isa, talagang literal na wala na to. Ito naman, magagalaw pa to, kaso lang, susungkitin mo.
Ito, to, importante rin. Sa may low pass, high pass pala ito eh. Sa may active crossover niya. Itong dalawa na to. Tapos itong isa, napalitan na natin bago to Ayan. O, ganyan siya parang wala lang nangyari Okay. Ngayon, balik ko to. Tapos, suyurin natin kung ano mga kasusunod na problema dyan. Ay, balik ko na yung board ng back panel. Okay. Ito yung mga switch niya. Ngayon, switch natin. May nakakabit na speaker May nakakabit na speaker, may nakakabit na audio input. Laptop natin gumagana. Okay? Natin kung magkakaroon na siya ng audio Ngayon, okay, meron na. May audio na, may narinig na akong audio Yun yun ang problema. Isa pa pala to sa concern ni Bossing. Yung channel 1 is nagki-clip daw. Pero kahit nagki-clip daw to, ginagamit daw niya. Kaya naman daw magdamagan nagki-clip Basta inahinaan niya lang konti. Meron nga halos sumasabay yung clip tsaka signal. Ito pala yung mababa yung bias Ngayon, channel 2 to Okay. Good na may audio na siya Yan yung clip na lang problemahin natin. Yan. Naibalik na natin sa ayos yung switch. Okay, pinalitan natin yung tatlo. Yung isa kasi nabali din kaya napilitan tayo palitan. Okay. Next move ay ito, kalasin natin tong board na to. Tapos hanapin natin kung bakit siya nagki-clip. Nakalas ko na yung board ng channel 1. Tapos na-check ko na pa isa-isa Na-check ko tong mga diode. Tapos mga parts. Halos buo naman. Isa lang tinitingnan ko dito. Baka mamaya yung ito yung biasing niya. Adjust natin yung biasing niya. Itaas natin konti. Pati ito. Try muna natin sa may biasing. Tingnan natin kung anong mangyari. At kasi meron ako nagawa na Magus na PO18. Nilista ko naman yung biasing nun. Tingnan natin kung parehas sila. Okay? Kasi yung Magus na PO18 na ginawa ko parang mahaba yata yun. O tingnan natin kung parehas sila nito. Okay? Ito yung biasing niya Ito differential yata ito Ito to. Wala halos na check ko lahat. Halos good naman lahat Okay? Kaya gagawin natin is kalasin natin and then i-fix bias ko muna ito. Tunot ko na yung pati channel 2. Pambihira na yan. Kung siya nagki-clip pa rin. Tapos dito 330 nalagay natin dito. Yan 330. Pares lang dito sa may kabilang side 330 2560 na. Lagay natin. Yan 256. Parang hindi pa nahinang na maayos. 2560. Okay, ngayon ito yung channel 2, ito yung channel 1. Nag-check naman ako dito sa may relay section. Pinagambing ko sila, good naman. Nakapagtataka yung itong error. Sa totoo lang guys, mas mahirap gawin itong class G na to. Maselan pa. Okay, sige, hanapin ko yung problema nito Halos hindi ko makuha yung hindi ko makuha yung sira. Binagpalit ko na ito, yung eto na side. Tapos dito, binagpalit ko. Sinalpak ko, ayaw pa rin. Dito, tsaka yung ito, pinagpalit ko, ayaw pa rin. Ngayon, actual sukat na naman ako. Kasi nandito, pinalitan na natin to, wala pa rin Ngayon, meron ako napansin na isa na parang naiba yung reading. Sana, ito yun. Yung 470. Ito to, 470 ohms to. Focus ka. Yan, ito 470 ohms to. 470 ohms ito. Yan, nakasulat naman na 470. Ngayon, pansinin nyo testering ko to testering ko ito. Dapat ganyan yung reading niya. 470 siya Yan, kulang-kulang 500 ohms. Pansinin mo ito. Yan, pansinin nyo to. Ang taas na Di ba? Nasa kulang-kulang 3K na yan. Taas na masyado. Ito yun. Sana ito lang yun. Nag-change value pala itong 470 na to. Pag nakalagay yan sa may board, kapag nakahinang yan, halos hindi mo siya mapansin. Hindi mo siya mapagkainalaan na iba na yung kanya, nasira ba. Kaya kailangan, iangat mo siya. Iangat mo. Kasi konti-konti lang yung pagitan Tapos i-check mo.
Oh, alos na sa 2.8k na yan. Ito yung tama, 470 talaga ito. Ito yung good eh. Yan oh. Teka lang, testerin ko na maayos na nababali siya eh. Basta ito yung good, 470 ohms ito. Kasi meron akong may na-recall ako nagawa na parang grill yata yun. Na halos ganun din yung issue niya. Natandaan ko parang may na-check ako dito. Ito kasi mga 6.8 ito eh, 6.8, 6.8 tapos 470 tapos 2K. 2K. 1K pala, 1K. Ayan. Ngayon palitan natin to. Noong 470, tingnan natin kung ano mangyari. Sana maging okay na. Pinalitan na natin to ah. Ayan, 470. Yellow, violet, brown. Ano? 470 yan, hindi 47. Natabunan lang ng dumi. Ayan, 470. 470 yan. Ito 5 band kasi ito. Ito 4 band lang yung pinalit natin. Pero 1/2 ito. Ito 1/4 lang ito eh. Okay, try kong ibalik. Tingnan natin kung ano magiging klabasan. And then ito pala, binago natin yung fixed bias nito ah. 2560 yan. Kasi tinaas natin konti. 2560 ito kasi mababa yung bias nito. Tapos dito, 330. Yan, 330 ohms to, 330 ohms. Ang differential lang dating yan. Okay. Yan, ngayon, balik ko muna ito. Ito yun ha, ito yung nire-repair natin ha. Alam mo, may isang matangkad nga. Pinalitan ko ito halos lahat eh. Good naman pala to. Balik ko na yung board. And then, pahabol pala. Ito, yung 1K dito, nag-change value din. Ito yung value nyo. Itong nakalagay oh. Chinik ko, iba na rin yung value niya. Mamaya, ipakita ko sa inyo compare dito. Sa isa oh. Dinouble check ko siya bago ibalik. Ayan, 1K tsaka 470. Sa totoo lang guys, isa sa mga nagpapasakit sa ulo ng mga technician ay yung change value. Okay, tapos kailangan iangat mo kasi pag nakakabit, akala mo good. Ito dalawa, ito 470 ito eh. Yan, ito naman 1K. Ayan, tingnan natin, sana maging normal na siya. O tingin ko yun lang yun. Okay. Nag-trigger ang relay. Naka-play yung laptop natin. Naka-clip pa. Pansinin nyo. Wala na oh. Hindi na siya nag-clip oh. Diba? Pambihira na yan. Kasi minsan nare-recall or sa dami ng ginagawa ko, minsan nare-recall din yung mga problema ng unit eh. Yan. Kasi ang design nito, pares sila ng Magos and then Krill. Lexus. Alos isa sila ng disenyo nito. Mga Class G. Tapos yung Tucson-ra and then yung KKA yata. Basta mga Class G. Halos isa sila ng design. Oh, yan. Wala lang speaker. Pero mapapansin nyo, wala na siya oh. Hindi na siya nagkiklip oh. Kanina, sumasabay yung clip niyan. Pambira oh. Halos mag-isang araw ko na tinotroubleshoot. Ito, pinalitan ko lahat dito. Tapos yung transistor dyan, nilipat natin papunta rito. Ganun talaga. Kailangan kasi minsan mag-actual. Naibalik na natin yung dalawang board. Nakabalik na tong pati channel 2 ah. Kulang na lang dito is tornilyo. Pati itong back panel, hindi ko pa na tornilyo. Mamaya lang pagkatapos natin outro. Ito, yung cable, yung output nakakabit na rin. Double check natin. Yan, may speaker na nakakabit. Hindi, teka lang. Pala muna. Pala muna ako. Mag-biasing pala. Pakita ko muna sa inyo yung bias niya. Okay, para kahit paano may idea kayo na yung nilagay natin. Okay, on natin. Tapos kung saan ko pala nakuha yung 330 kanina na yun, sa may differential niya, ginaya ko lang yun sa may kabilang side, yung buo. Yun, ginaya ko lang yun. Kaya ako nakuha yung 330. Kaya 330 din nilagay ko sa may kabilang side. Ngayon dito, ito. Baliktad. Baliktad. Okay, tapos tumaas nga konti ito. Parang pwede na rin. Yan, ganyan yung stock na kanina eh, 0.3. Tapos dito pwede na rin to. Yan, tumaas nga konti. Medyo tumaas ng konti, no? Siguro dapat mga kon lang.
Isbosan natin konti ito. Tumaas naman ng konti eh. Tinago ko siya. 2K na lang. Balik sa 2K. Ano yun? Ano? Nawala na. Ito. Balik sa 2K siya. Ayan. Balik sa 2K. Red, black, red yan. Tapos tong isa, ito to. Ayan. 2K ah. Tapos ito yung magiging bias niya. Nasa kulang-kulang 0.3 ah. Mga nasa around 0.27 lang. Huwag din natin sobrang ibaba kasi papangit yung tunog. Yan. Parang stock niya lang. Okay. Yan, pwede na. 2K ha, 2K yung ginamit ko. Binaba natin. Ngayon, balik natin yung input. Tapos, output. Ayan. Okay, naka-play na yan. Yan. Wala na, hindi na nagki-clip yan ha. Diba, mahina. Ganun talaga yung mga power amp. Pag walang processor, hindi siya ganun kalakas talaga. Okay, makapirate pa ako. Wala na, hindi na nagwan ha, hindi nagki-clip ha. Hindi na sumasabay yung clip tsaka yung signal ha. Normal na siya. Tapos, yung kwan doon, yung mga switch, pinalta natin. Bago na yung operation mode niya, bridge, mono, and then stereo. Tapos yung nabali yung isa, pinalta natin sa may high pass and then low pass niya. Okay? Tapos fixed bias, 2K ang ginamit. Tapos 330. Tapos dito, check nyo, baka may encounter nyo. Ayan, hanggang dito na lang. Medyo pinahirapan tayo. Yun talaga. Kapag mga ganong trouble, minsan mas okay pa yung makita kang bumigay yung fuse, ay nasunog na pyesa, at least alam mo na agad yung pupuntahan mo. Pag ganyan, hirap siya isusuyurin. Sana nakapagbigay ideya ulit ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note ha, baguhan lang sa mga veterans, wala, very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gawin yung itong klaseng unit. Magos na PO18. Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Okay, nood ka lang ng video ko ha. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kasi nga, goal ko ngayong taon is 100k subscriber. 100k subscriber. Makakamit ko yon sa pamamagitan ng tulong nyo siyempre. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.